For love is all that matters on Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Share your thoughts. Let it out. No matter how young, no matter how old. Let it be told on Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Live now on Brigada News FM. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, napakasarap naman talaga sa pakiramdam na may makilala kang isang totoong kaibigan. Kaibigan na laging nandyan para sa'yo. Sa lahat ng magagandang bagay, pati na rin sa mga kalokohan. Pati yung kaibigan na parang kapatid na ang inyong turingan. Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos na kalagayan ang bawat nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kyle. 33 years old, taga Lipa City. Brigada Love Lines, mayroon po akong best friend, si Mela. Bestie po ang tawagan naming dalawa noon pa man. Kami po yung tipo ng magkaibigan na kilalang kilala na ang isa't isa. Palaging nagtutulungan sa lahat ng bagay at palagi ring nilalait ang isa't isa. Ano, bestie? Anong masasabi mo dyan sa binabasa mong love letter na ginawa ko para sa nililigawan mong si Sam? Ayos naman. Nakukornehan ka ba? Masyado bang malalim yung mga salitang ginamit ko dyan sa sulat? O nakukulangan ka sa sweetness? Sa totoo lang, maganda naman yung pagkakasulat mo sa love letter na to. Talaga? Bakit? Parang iba naman ata ang reaksyon ng mukha mo. Hindi naman. Naisip ko lang kasi na uso pa ba talaga yung mga love letter ngayon? Hoy, oo naman. Huwag mo ang minamalit ang mga love letter na kagaya niyan. Para sa amin kasing mga babae, special kami kapag nakakatanggap ng love letter. Bakit naman? Hindi kaya madali magsulat ng love letter. Ikaw nga hindi ka makapagsulat. Kundi pagsulat pa kita para kay Sam. Sa bagay. Pero hindi ba talaga jologs? Sa tingin mo, magugustuhan niya ni Sam? Oo naman. Bakit hindi? Ang sweet kaya. Sana ganyan din mag-isip si Sam. Feeling ko naman oo. Paano mo naman nasabi na magugustuhan niya ni Sam? Close na kaming dalawa no. At sa tuwing nagkakausap ko siya, ikaw ang topic namin. Talaga? Anong sabi niya? Aware naman siya na todo effort ka sa pagbibigay ng mga love letters sa kanya. Pero teka, baka naghihinala na siya na hindi ako ang nagsusulat. Hindi naman. Siyempre, hindi kita ilalaglag no. Sa tingin mo ba, bestie? Sasagutin kaya ako ni Sam? Bakit hindi? Pero siguro hindi pa ngayon. Pero sa totoo lang, itinatanong niya rin sa akin kung seryoso ka raw ba talaga sa kanya. Anong sabi mo? Sabi ko, oo, seryoso ka. Pinapalakas kaya kita sa kanya. Ano pang saysay na best friend mo ko kung hindi kita tutulungan na manligaw sa babaeng nagugustuhan mo. At saka, sinabi ko rin na maswerte siya kasi siya yung napili mong ligawan. Naks naman. Baka naman bukas sagutin na niya ako dahil sa mga sinasabi mo. Di mabuti. Alam ko namang hindi ka na makapaghintay na sagutin ka ni Sam eh. Ngayon lang ako tinamaan ng ganito, bestie. Halata ka nga. Halatang ngayon ka lang na in love. Alam mo yung feeling na araw-araw kang inspirado kasi may isang babaeng nagpapasaya sa school.
At saka kaya mas lalo ko pang ginagalingan sa pag-aaral dahil sa kanya. Di mabuti. Buti at ganun ang epekto sa'yo. Huwag kang mag-alala, bestie. Kapag sinagot ako, Sam, ililibre kita. Talaga? Oo, kahit ano pang gusto mo. Sige sasabihin ko kay Sam, sagutin ka na. Talaga? Syempre joke lang no. Ito naman, asang-asagad. Paghirapan mo naman yung oo niya. Brigada Love Lines! Matagal na kaming magkaibigan ni Mela. Magkaklase kami simula ng second year high school. Kaming dalawa ni Mela ang palaging naglalaban noon sa academics hanggang sa nang gumraduate kami ng fourth year high school. Si Mela po ang valedictorian at ako naman ang salutatorian. Walang inggitan sa pagkakaibigan namin, Brigada Love Lines, pagdating sa pag-aaral. Kasi alam ko rin naman na mas magaling sa akin si Mela. Tumungtong kami ng college at magkaklase pa rin kaming dalawa ni Mela. Kaya naman nagpatuloy ang aming friendship. Ang totoo niyan, nun ko nakilala si Sam. Nung college kami, nun ko siya niligawan sa tulungan ni Mela. Lumipas ang mga taon, bago pa po kami makapagtapos sa kolehiyo, ay sinagot na rin ako ni Sam at naging girlfriend ko siya. Malaki ang pasasalamat ko noon sa lahat ng naging tulong sa akin ng kaibigan kong si Mela. Umabot po ng 3 years ang relasyon namin ni Sam hanggang isang araw. Bestie, anong nangyari sa'yo? Akala ko ba nag-date kayo ni Sam? Teka, umiiyak ka ba? Uy, Bestie, umiiyak ka no? Hindi ako umiiyak. Umiiyak ka Ayan nga may luha pa dyan sa mga mata mo. Ano bang nangyari? Si Sam kasi, bigla na lang nakipaghiwalay sa akin. Ano? Bakit daw? Akala ko, dito siya magtatrabaho sa Pilipinas, hindi pala. Itinuloy niya pala yung plano niya na pumunta na ng Canada. Hindi raw kasi pumayag ang mga magulang niya na hindi siya susunod doon. Hindi niya raw kaya ng LDR. Tapos? Pwede naman kayo mag-video call habang nandito ka. Marami ng paraan na para hindi kayo hindi niyo mamiss ang isa't isa. Ano pa bang magagawa ko kung umayaw na siya? Iniisip niya na maghihiwalay din naman daw kami. Ang babaw naman niya mag-isip. Hindi niya man lang binigyan ng chance ang relasyon niyo. Masyado niyang pinangunahan ang lahat. Kausapin mo pa kaya siya? Kailan daw ba siya aalis? Sa susunod na buwan daw. Alam mo, masyadong mahina ang loob niyang si Sam para bitawan ka kaagad. Hayaan mo na. Wala rin naman akong magagawa kasi nakapagdesisyon na siya. O siya, kung ayaw talaga ni Sam, hayaan mo na nga siya. Marami pa namang ibang babae. Kung gusto mo, tulungan na lang ulit kita manligaw. Ano? Game ka? Ikaw talaga. Puro ka biro Pero tama ka nga siguro. Hindi ko dapat hayaan na masyadong maapektuhan ang sarili ko. Tara na lang kaya sa bahay namin. Nagluto raw si Mama. Kumain tayo. O sige, tara. Tagal ko nang hindi nakakatikim ng mga luto ni Tita. Buti na lang, bestie, nandyan ka. Nung nililigawan ko si Sam, nandyan ka para tulungan ako. At ngayon naman na nag-break na kami, nandyan ka pa rin para tulungan ako. Salamat Ano ka ba? Wala yun no, ikaw pa. Sobra ako nasaktan ng tuluyan ng umalis dito sa Pilipinas si Sam. Mahal na mahal ko siya at akala ko siya na nga ang babaeng para sa akin. Bata pa ako noon pero ramdam ko ang sakit sa pag-iwan niya sa akin. Buti na nga lang po at nandyan ang best friend kong si Mela para alalayan ako. Kita ko na ginawa niyang lahat para kahit papaano ay maibsan ang lungkot dito sa puso ko. Palagi niya akong pinupuntahan noon sa bahay namin at isinasama sa kung saang lugar para lang malibang ako. Pagkatapos po ng 2 buwan ay nagkatrabaho ako sa Maynila, ganun din si Mela. Pero sa magkaibang kumpanya kami natanggap. Sa totoo lang, dahil masyado ako nung tutok sa trabaho,
ay hindi ko na rin namalayan na 3 taon na pala ang nakalipas simula noong makagraduate na kami. Nakadalawang promotion na po si Mela sa trabaho niya, habang ako, isang promotion na ang nakuha ko. 3 taon man ang lumipas, Brigada Love Lines, ay wala pa rin nagbabago sa pagkakaibigan namin ni Mela. Congrats bestie ah. Ibang level ka na talaga. Pangalawang promotion mo na yan, Mela. Lodi talaga kita. Kung makalodi ka naman, wagas. Totoo naman yun eh. At saka, hindi ka naman mapopromote kung hindi ka magaling. Pinaghirapan ko rin naman lahat yun. Alam kong pinaghirapan mo lahat yun. Saksi kaya ako kung paano ka magsikap dyan sa trabaho. Gusto mo, patayuan kita ng rebulto eh. Sira. Pero biro, hanga talaga ako sa'yo. Kitang-kita ko yung dedikasyon mo lalo na kapag kasabay kita pa uwi. Nasa biyahe pa lang tayo, nakakatulog ka na sa sobrang pagod. Ang tagal rin kasi palagi ng OT mo eh. Teka lang, bakit parang nanunumbat ka na? Uy, hindi no. Kahit ilang oras pa kitang hintayin, para lang sabay tayo umuwi, gagawin ko. Best friend kita eh. Naks naman. Pero sa susunod mag-boyfriend ka na para laging may maghihintay na sa'yo. Oh, bakit parang nagre-reklamo ka na? Hindi naman. Para sa akin kasi, ang kagaya mo, deserve na yung naghihintay sa kanya yung lalaking nagpapakilig na sa kanya. Pero what if ako na lang kaya ang magpakilig sa'yo? Ha? Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, kailangan mo na talagang mag-boyfriend. Paano naman ako magbo-boyfriend? Alam mo namang bulan nanliligaw sa akin. Sa ganda mong yan, wala. Kung meron man, di sana nakwento ko na sa'yo. Alam mo namang wala akong inililihim sa'yo. At saka, anong maganda ka dyan? Nabola ka pa. Totoo naman Sus, sinabi mo lang yan kasi kaibigan mo ko. Hindi totoong maganda ka, Mela. Kung hindi nga siguro tayo mag-best friend, niligawan na kita eh. Naku, huwag mo ang tangkaing gawin yan. Hindi ka papasa sa akin, no? At saka, utol tayo, di ba? Pero, ano bang hanap mo sa isang lalaki? Huy, hindi yung kagaya ko Sira, talagang hindi ikaw. Ano nga? Gwapo! Gusto ko gwapo. Bakit? Gwapo ka ba? Oo naman. At saka, gusto ko yung hindi ko kakilala. Yung mamimit ko na lang siya kung saan. May ganun ba? Oo! Paano ka naman makakakilala ng ganyan? Puro lang naman opisina ang pinupuntahan mo. Basta. Kung hindi man ngayon, meron yan. Malay mo, next month, may makilala na ako. Pero kung wala pa, okay lang din naman. Hindi ko naman pinipressure ang sarili ko, no? Pero ikaw ba? Sa tingin mo? Bakit ba hindi ka na ulit nagkaroon ng girlfriend after ni Sam? Sabi mo naman, naka-move on ka na, di ba? Oo nga. Bakit nga wala? Hindi pa ako siguro ready ulit. Pero, paano kung bumalik si Sam? Hindi na yun babalik. Maganda na ang buhay niya sa Canada. Teka, bakit bigla ako na ang tinatanong mo? Wala lang. Ikaw inaalam mo kung single pa rin ako Hoy, feeling ka. Hayaan mo. Kagaya mo, wala naman akong inililihim sa'yo. Kaya anytime sasabihin ko kung may bago na ba akong nililigawan. Baka magpatulong pa ako sa'yo eh. Na naman? Ayoko na. Bahala ka na, malaki ka na eh. Ito naman, hindi mabiro. Pero malay mo, ikaw ang ligawan ko. Conversations are turning into little sweet sensations, and they're only getting sweeter every time. Our friendly get-togethers are turning into visions of forever. If I just believe this foolish heart of mine, I can't pretend that I'm just a friend.
'Cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I've fallen. Brigada Love Lines, ilang taon din nga po ang masasabi kong single era namin ni Mela. 26 kami that time at siya NBSB pa rin at ako naman, hindi pa rin nga nasusundan si Sam. Habang lumilipas ang panahon, Brigada Love Lines, hindi na lang pagkakaibigan namin ni Mela ang lumalalim. Ramdam ko kasi na may panibagong feelings na umuusbong dito sa puso ko para sa kanya. Sabi nga, wag na wag ka raw iibig sa kaibigan mo. Kasi kaibigan mo lang naman talaga siya. Pero paano kung yun na pala ang nararamdaman ko para kay Mela? Pipigilan ko ba? Ilang linggo akong nag-isip noon, Brigada Love Lines. Ilang linggo kong inisip kung sigurado na ba ako sa nararamdaman ko. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, noon ko lang po nasabi na bakit nga ba hindi ko subukan. Grabe, kung hindi pa tayo tumakbo, maabutan talaga tayo ng ulan. Oo nga eh. Wala pa naman tayo parehas payong. Mamaya pa tayo yan makakauwi. Ayoko mabasa ng ulan, pero sana tumila na. Teka, bestie, bakit naman ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Ha? Wala. Ang cute mo kasi masyado. Hoy, huwag mo akong ginaganyan ha. Di ako sanay. Nung isang araw ka pa. Alam ko. Pero basta ang cute mo ngayon, nakakainis. Oh, eh bakit ka naman naiinis? Wala lang. Ikaw kasi. Ha? Paano nga ako? Ewan ko ba, bestie. Pero nitong mga nakaraang araw, kahit anong gawin ko, hindi ka talaga mawala sa isipan ko. Ano bang ibig mong sabihin? Mela, matagal na tayong magkaibigan, di ba? Oo nga. Sa tagal na nating magkaibigan, hindi man lang ba sumagi sa isipan mo na magkagusto sa akin? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Seryoso kasi. Ano ba, hindi ba talaga? Hindi. Bakit naman hindi? Hindi. Kasi alam kong magkaibigan lang naman tayo. At saka, ako pa nga ang tumutulong sa'yo sa panliligaw mo eh. Kaya, bakit ko naman maiisip na magkakagusto sa'yo? Paano kung sabihin ko ngayon na nagkakagusto na ako sa'yo? Unti-unti na kitang minamahal, higit pa sa isang kaibigan. Tigil mo nga yan. Hindi tayo talo no. Tropa lang tayo. Binabasad mo na ba ako kagad? Anong busted ang sinasabi mo? Makinig ka sa akin, Mela. Alam mo Kyle, kagaya nga ng sabi ko, magkaibigan lang talaga tayo. Bakit pa ba natin pipiliin yung isang bagay na pwedeng ikasira ng pagkakaibigan natin? Alam mo, kapag pinili nating mahalin ang isa't isa, nang higit pa sa magkaibigan, tapos hindi rin naman tayo maging okay, eh masasayang lang yung friendship natin. Alam kong baka mawala ka. Baka masira tayo. Pero kanina, nung sabay tayong tumakbo sa ulan, narealize ko na ang tanga ko kung hindi ko pa sasabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Eh, bakit mo ngayon mo lang sinabi? Kasi, ngayon ko lang kinayang umamin. Kung tatanggihan mo ko, tanggap ko. Pero kung sakali lang, baka pwede mo rin akong mahalin. Pero Kyle, bestie lang tayo, di ba? Tama na yung bestie-bestie na yan. Ngayon, papatunayan ko na sa'yong mahal kita. Kung ako ang may-ari ng mundo, ibibigay ang lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ng araw, buwan-buwan pabibilugin ko ang buwan para sa'yo, para sa'yo. Susungkit. Brigada Love Lines, ibang klaseng lakas ng loob ang ibinuhos ko para lang masabi ko kay Mela na
nagugustuhan ko na siya. Nang katulad niyang isang matalik kong kaibigan, ngayon siya nang nagpapakilig sa akin. Agad ko pong niligawan noon si Mela. Kinilala ko yung side niya bilang babaeng mamahalin ko, hindi yung bilang kaibigan lang. Umabot din po ng halos 1 taon ang panliligaw ko sa kanya hanggang sa sinagot niya nga ako. Hindi ko po makakalimutan nang sagutin niya ako, Brigada Love Lines. Dahil iyon din ang araw na ipinakilala niya ako ng formal bilang boyfriend niya sa buong angkan niya. Kakaibang sugal po ang ginawa namin ni Mela sa ngalan ng pag-ibig. Sugal na alam namin na magiging mahirap ang kapalit kung hindi mag-work ang relasyon namin. Pero kinaya namin, Brigada Love Lines. Ayokong sabihin na malaking bagay na nagsimula kaming magkaibigan kaya naging maganda na ang takbo ng relasyon namin. Pero marahil oo. Yun nga ang pundasyon. Pero bukod doon, naniwala lang kami na kami nga talaga ang para sa isa't isa. Tinupad namin ang pangarap at paniniwalang iyon, Brigada Love Lines. Pinakasalan ko si Mela noong 2022. Inaharap ko siya sa altar bilang babaeng pinakamamahal ko. Brigada Love Lines, sa ngayon po ay mag-aapat na taon na kaming nagsasama ni Mela. Mahal na mahal ko po siya. Siya ang aking best friend at siya ang aking nag-iisang asawa. Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Brigada yours, Kyle. Sana'y maging akin, puso mo at damdamin.